Hello everyone! Welcome muli dito sa ating YouTube channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan kasama ang inyong mga mahal sa buhay. And alam ko excited na kayo. Maraming na ang nag-message sa akin sa mga comment section na babasa ko na about kailan daw ako gagawa ng Prosperity Bowl para sa 2023, para sa papasok na bagong taon 2023. Kaya ito na yung mga hinihintay ninyo. Ito na yung Prosperity Bowl natin. May mga pagbabago dahil gusto natin ma-improve ang darating na 2023. May mga dinagdag tayo na mga ingredients, ika nga, para sa Prosperity Bowl natin. Kaya iisa-isahin ko ang bawat part or ingredients yung isasali natin sa Prosperity Bowl natin. Sa mga bago pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan mag-click ng subscribe at i-click niyo rin ang notification bell para ma-notify kayo sa mga kaabang-abang na mga vlogs natin. Para naman sa mga subscribers natin na nasa ibayong dagat, yung mga masugid nating taga-subaybay, nasa abroad para magtrabaho dahil gustong may mabago ang buhay nila, dasal ko lagi ang inyong kaligtasan. Bago tayo magpatuloy, paunawa at paalala lamang po na ito ay pawang gabay lamang. Para lamang po sa mga interesado. Kung hindi nyo feel ang vlog na ito, you can look for another video sa YouTube. At para naman sa mga interesado, naghihintay at gustong may malaman patungkol sa Prosperity Bowl at paghahanda, gustong maging handa sa pagpasok ng 2023, ang vlog na ito ay para sa iyo. Naway tapusin po ninyo ito. Ito ay pawang gabay lamang dahil gabay lamang nasa sa ating mga kamay pa rin. Nakasalalay ang takbo ng ating buhay. Kasama na dyan ang ating sipag, tiyaga, diskarte sa buhay. At relasyon natin sa mga taong nakapaligid sa atin at lalong-lalo na relasyon natin sa may kapal ang tutulong sa atin para mapagtagumpayan ang lahat ng hamon sa buhay natin. Simulan na natin. Magkakaroon tayo ng recap mamaya. Sa huling part, i-recap ko lahat ng gagamitin natin sa Prosperity Bowl. At for this year, 2023, tatlong Prosperity Bowl ang ituturo ko sa inyo. Itong budget-friendly na Prosperity Bowl natin, itong ituturo ko ngayon. Pangalawa is yung Prosperity Bowl para sa hapagkainan. Yung pwede natin gawing alternatibo. Dahil sa gipit ang budget natin ngayon, mahirap kumplituhin yung mga bilog ng mga prutas. Meron tayong alternative dyan na Prosperity Bowl. At yung pangatlo is yung medyo mag-i-invest tayo kasi medyo yung mga gagamitin natin is medyo pricey at kailangan nating bumili at wala ito sa loob ng bahay natin. Para yun din ay mas effective din po. At kasama sa i-discuss ko sa Prosperity Bowl natin sa 2023 at bawat Prosperity Bowl na tatlo na i-vlog natin, simula ngayon sa Prosperity Bowl na ito, ay ituturo ko rin kung saan po pwedeng ilalagay itong klaseng Prosperity Bowl sa loob ng bahay, sa loob ng negosyo, sa tindahan nyo naman yan, sa opisina nyo man yan, saan ba dapat ilagay at saan dapat hindi ito ilagay. At simulan na natin sa mga gagamitin at ang sinisimbolo nito. Una is ang gagamitin natin is round na bowl. At you can make use, pwede kayong gumamit ng ceramic, metal, wood, crystal, at yung ginagamit ko is yung glass. Tingnan nyo rin po ng maigi. Siyempre, nasa kusina nyo lang to. Makikita nyo to sa kusina. Kung may crack o may bungi, iwasan gamitin yung may crack o kahit saang banda at may bungi. At ngayon, ang gagamitin natin is yung medyo transparent, medyo nakikita yung laman ng bowl natin. Sunod ay ang cotton or bulak. Ang bulak ay sumisimbolo ng mas magaan na papasok ang kayamanan, mas magaan na papasok at darating ang pera, mas magaan mariresolba natin ang mga problema na darating sa 2023. Kaya yun, bulak. At meron tayong dinagdag from the usual, kung nanonood kayo, kung subscriber ko kayo,
for the past 2 years na gumawa ako ng prosperity ball. Ngayon, dadagdagan natin ng bato. Ito po ay mga bato ha. These are stone. Pininturahan ko. Nag-spray ako ng gold, kulay gold na pintura. Sa paggawa natin ng prosperity ball, gusto natin magkaroon ng magandang foundation sa wealth. Good foundation sa wealth, yun ang magiging base natin. Cotton, susunod ay bato. Bato is the earth element, okay? Pininturahan natin ng gold kasi gusto natin kuminang. Kuminang tayo mas lalo sa 2023. Makarera man yan, manegosyo man yan, matrabaho, ano man, estudyante man tayo, or anong aspeto man ang papasukin natin sa buhay natin. Health, maraming aspeto, love and everything, gusto natin kikinang tayo. So, yung stone, pwede, France, sorry, wala kaming budget. Pwede bang walang pintura? Okay lang na walang pintura. Ako, dinagdagan ko lang ng pintura. Pero kung meron, di ba, mas maganda. Ang earth element kasi, ang elemento sa feng shui na magsa-stabilize sa lahat ng mga elements na sasali natin dito sa prosperity ball natin. At, of course, meron tayo dito rice. In fact, ang ginamit natin for 2023 or gagamitin natin ngayong 2023 na rice ay hindi yung typical na table rice natin. Ang nire-recommenda natin ngayon for 2023, gumamit tayo ng malagkit na rice. Malagkit rice, bakit rice? Rice symbolizes a good harvest, magandang ani. Ani sa trabaho, ani natin sa negosyo, sa hanap buhay natin, ani magandang grades, or nasa marketing ka man, magandang sales, no, good harvest, yan. Yan ang gusto natin. Sino bang may ayaw? At bakit malagkit rice? Kasi di ba, characteristic ng malagkit is it's sticky. Gusto natin na maganda ang bond ng pamilya natin, maganda ang pagsasama ng pamilya natin. Hindi lamang sa pamilya natin, kundi maging maganda ang relasyon natin sa trabaho, sa mga customer natin, sa mga taong nakapaligid sa atin. Strong bond with them ngayong 2023. Kaya, malagkit rice ang inire-recommend akong gamitin. Friends, kung mahirap maghanap ng malagkit rice, pwede bang yung basic table rice ang gagamitin natin? Okay lang din po yun. And of course, andito pa rin yung 12 pieces na itlog. 12 pieces, of course, egg symbolizes fresh start, new beginning, new opportunities. So, 12 eggs to represent the 12th month of 2023. Dito sa bato na to, balik tayo dito, ilang pirasong bato ang ginamit ko? It's 12 to stabilize. Yung nga, sabi ko, earth element to stabilize for the whole year, ma-stabilize yung lahat ng element natin sa buhay natin. So, it's also 12. At meron din tayong golden chocolate na coin. 12 piraso din. Chocolate, matamis. Gusto natin matamis ang magiging relasyon, magiging sweet ang buong taon nila. Sa love relationship, being a couple, relationship sa mga katrabaho, relationship sa loob ng pamilya, relationship mo sa boss, relationship sa mga customer, at marami pang iba. Gusto natin matamis, okay? So matamis, nakabalot ng gold, yun na nga, we wanted to have wealth. Gold symbolizes wealth, okay? At meron tayong 8 pirasong dahon ng laurel. Laurel, sumisimbolo ng tagumpay. Okay? 8. Bakit hindi 12 pieces, Franz? 8. Sa simbolismo ng number 8, 8 is the luckiest number in Feng Shui. Bakit 8? Kasi 8, meaning to say, infinity, unlimited, walang katapusan. So, gusto natin ang walang katapusang tagumpay. At, okay, kasama din yan, ang perang papel. Nasabi ko na 8, so infinity, walang katapusang pagpasok ng pera. So kaya 8 perasong pera. Tingnan ninyo, binalot ko ito ng golden foil. May video ako, itong video na to, please watch this kung paano ko to binalot. Franz, tanong, bakit po binalot nyo ngayon yung perang papel? The typical, hindi natin binalot. 2023, kahit ngayong 2022, nakita natin na maraming mga scam. Maraming panluloko pagdating sa pera. And we wanted to secure our money. We wanted to secure our wealth. Kaya, binalot natin ng foil, ng gintong foil, ang
pera natin. 8, hindi 12. 8 dahil ito ay sumisimbolo ng walang katapusan, unlimited, infinite, okay? Na pagdaloy or pagpasok ng pera sa bulsa natin, sa bangko natin, di ba? Yun ang gusto natin. At, of course, tatalian natin ng kulay pula, okay? Hindi ko na sinama sa video kanina ang pagtali ko sa kulay pula na ribbon. Pwede yung pangtahi, yung tali na pangtahi, pwede yung pulang pangganchilyo, okay na yon. Taling pula. Pula symbolizes, it drives evil and negative energy. Pinalalayas niya ang negative energy, yung mga evil na mga energy, pinaalis niya. Kaya, kailangan natin yon. To protect our wealth, to protect our health, we need to have the color red present sa prosperity bowl natin. At, kasama din ang money, okay? Bilog na barya at dapat po pare-parehas. Balik ako dito sa perang papel, ang ginamit ko dito is 20 pesos. Kung gagamit kayo ng 20 pesos, 8 perasong 20 pesos. Kung gagamit kayo ng 100, 1,000, 500, 50 pesos, dapat uniform, dapat pare-pareha. Pagdating naman sa barya, of course, bilog, this in Feng Shui, pag round, it signifies heaven. Balancing yung offering natin na galing sa earth, ino-offer natin sa heaven. Gusto natin ma-bless. Okay? Pera, of course, it symbolizes wealth. At pare-pareho po sa perang barya, 12 pieces po. This is for the 12th month of 2023. At kung sa nakaraang taon, gumamit tayo ng isang buong orange. Okay? Ngayon, ang gagamitin natin ay 12 pieces na maliliit na orange. Okay? Kung makikita ninyo, yung maliliit na orange, ang tawag natin dito is cat-cat. Okay? 12 oranges ang gagamitin natin. This symbolizes wealth. Orange, the color orange symbolizes gold, wealth, kayamanan. Orange itself in Feng Shui signifies connection, healing, at 12 because it signifies health. We wanted to be protected yung health natin. Naging, nang nakaraang taon ay naging masalimuot ang buhay ng lahat ng tao sa mundo dahil sa health na issue, and that's the pandemic. Kaya ngayon, we wanted to secure the entire year. Kaya 12 pieces, 12 peraso, isang dosenang cat-cat or yung maliliit na orange ang gagamitin natin. So ngayon, bubuuhin na natin, i-assemble na natin lahat sa prosperity bowl natin. Okay? So, tingnan nyo po, ang gagawin ko, step by step, ipapakita ko po sa inyo. So, dahil hina-highlight natin ang pag-assemble mismo ng prosperity bowl, so, pansamantalang hindi nyo makikita ang aking mukha. Uunahin natin ay ang cotton. Okay? Dahil gusto natin na maging magaan ang pasok ng pera, maging magaan ang pagresolba lahat ng problema na sasalubungin natin, maging magaan ang daloy ng wealth sa buhay natin. So, cotton, at para ma-stabilize ang lahat ng element represented by earth element na kumikinang din, papasok natin dito ang susunod natin yung mga bato. 12 pieces na bato. Yung makikita nyo lang dyan sa labas ng bahay ninyo na bato. Dapat hugasan nyo muna bago gamitin. Okay? Ako hinugasan ko muna, pinatuyo, pininturahan. Kasama na yung bowl po. Hugasan muna. Dapat siguraduhin natin na malinis yung gagamitin natin. Okay? Now, isusunod na natin ang ating malagkit na bigas. Uulitin ko bakit malagkit. Gusto natin na maging strong ang bond at relationship natin sa pamilya natin. Gusto natin maging strong ang bond at relasyon natin sa mga taong nakapaligid sa atin. Mapaboss man yan, kasamahan natin sa trabaho, mga customer natin sa ating hanap buhay, sa negosyo natin. Gustong-gusto natin na maging maganda ang relasyon natin sa kanila. Kaya naman, ang ginamit natin ngayong 2023, okay? Ang ginamit natin ay hindi yung the basic rice or table rice natin. Ang ginamit natin ay malagkit rice. So we just give enough space, tatabi ko to, we just give enough space para hindi naman gumulong ang itlog pag inilagay natin. Kasi kung punong-puno, possibilities are pwedeng gumulong ang itlog. Franz, pwede bang gumamit ng hindi kalaliman na bowl? Ang advice ko po is yung
pinakamalalim na bowl, mas mainam. Mas maganda yung pinakamalalim na bowl ang gagamitin natin. Ngayon, ilalagay natin ng mga itlog. Okay? Yung 12 peraso na itlog, paikot. Yan yung prosperity bowl natin for 2023. So ayun po, tapos na po tayo sa prosperity bowl natin para sa 2023. Ngayon, pagkatapos nyo pong gawin, of course, dasalan nyo na mataimtim, humuha kayo ng kahit kaunting oras na tahimik ang bahay ninyo, dasalan ninyo at ipanalangin nyo na lahat ng hinihiling ninyo na mangyari para sa bagong taon ay mangyari at ibigay sa inyo. Kailangan natin yung blessing galing sa Panginoon natin na i-bless niya itong prosperity bowl na ino-offer natin for 2023 na ihinihanda natin pag-welcome sa 2023. Ngayon, ang next na pag-uusapan natin or ang sunod na topic natin ay ang saan or the placement, the location, the positioning ng prosperity bowl for 2023. Ang wealth section or wealth sector para sa 2023 ay nasa Hilagang Silangan, northeastern part or northeast corner, bahay man yan, sa sala. Sa sala nyo man yan, sa lobby ng hotel, lobby ng negosyo, lobby ng building ninyo, sa receiving area, pwede nyong ilagay ito, okay? Northeast. Pagpasok nyo sa bahay, para sa walang compass, okay? Meron tayong mga downloadable na compass sa mga smartphone natin. So, download nyo lang yung compass, tapos tingnan ninyo saan ang northeast section pagpasok sa bahay ninyo. Okay? Mas mainam nasa living area, nasa sala ito pagpasok ng bahay natin. Huwag ito ilagay sa labas ng tahanan natin. At yung mga bawal naman po, yung mga bad location na pagkakalagyan at hindi pinahihintulot or ina-advise natin na huwag itong ilagay. Una, malapit sa mga lababo, malapit sa mga sink. Because sink, doon na-flush yung tubig, yung mga wastewater natin. So ayaw natin or huwag nating hayaan na i-flush yung wealth, yung kayamanan, yung swerte, yung blessings na papasok sa atin sa 2023. Pangalawa naman, bawal or huwag nyo ilalagay malapit sa comfort room or lalong-lalo na kung ipapasok ito sa loob ng comfort room ninyo. Huwag nyo po itong ilalagay. Yung sunod na vlog na natin dito ay ang vlog para sa prosperity bowl, para sa dining area. So, I advise sa living area nyo ito ilagay kasi meron tayong vlog, susunod na vlog na dapat nyong antabayanan patungkol naman sa prosperity bowl na mainam, no? Kung kulang tayo sa budget at hindi makakompleto yung mga bilog na prutas, ito yung sunod na vlog about prosperity bowl para sa dining table or para sa buffet table ninyo or para sa hapagkainan, yun ang ituturo ko as next vlog natin. Ngayon, friends, katanungan, kailan po ito namin ililigpit?
ililigpit nyo po ito pagkatapos ng New Year mismo. On January 3, 4, 5, 6, 7, 8, sa mga araw na yan, okay na pong iligpit. Okay? Friends, kailan po naman namin po ito i-assemble? Kailangan po namin ito pwedeng gawin. December 30, as early as 29, 30, yan, pwede yan. Para hindi kayo magipit, lalong-lalo na kung kayo yung punong abala at kayo pa yung magluluto on the 31. So, advice ko na, 29, 30, pwede nyong gawin. Or di kaya kung may oras pa kayo sa 31 ng December, gawin nyo na ito sa mga araw. December 29, 30, 31, pwede nyo po itong gawin. Ngayon, ano po ang pwedeng gawin dito? Friends, ano pong pwedeng gawin? Ipapatapon nyo po ba ito? Nope, hindi po. Okay? Lahat ng nandito sa Prosperity Bowl dapat gamitin. For the fruits, for the 12 pieces na mga small na oranges or kiat-kiat, ipakain, kainin yan. Okay? Yung mga laurel leaf, pwede nyong hugasan yan at gamitin nyo sa pagluluto. Yung perang papel, at saka perang barya, pasok sa wallet, pambili, pwede rin yan. Itlog, iluto. Siyempre, kung hindi nyo maubos-ubos lahat yung 12, hindi nyo kakailanganing lutuin agad-agad, ibalik sa ref. Yung bigas naman, yung malagkit rice or yung basic rice na gagamitin ninyo, iluto, okay, at kainin. Yung chocolate, of course, kainin din yung chocolate. Yung mga pambalot, yung binalot natin na red na ribbon, yung mga foil, pwede nyo niyang itago sa loob ng wallet, sa loob ng cabinet, pwede nyo rin itago. Kung ang inyong bahay ay mayroong altar at yung altar ay nasa northeast ng location, nasa Hilagang Silangan, pwede nyo rin po ito palang ilagay sa altar. Okay? So, para sa mga katanungan, kung may mga katanungan kayo, iwan po kayo sa comment section ng mga comment or katanungan or yung katanungan ninyo at pipilitin ko pong sasagutin at gagawa ng vlog yung mga concern ninyo. At kung hindi ka naman pabor about sa paggawa ng Prosperity Bowl, hindi ito sa inyong tradisyon, uulitin ko po, wag naman po kayo mag-iwan ng mga negative comment. You can search other videos or other vlogs dito sa YouTube channel. At ito ay ginagawa natin dahil marami tayong mga subscribers na humihiling at gustong yung Prosperity Bowl natin na i-vlog ko ulit for 2023. Okay? So, ito po yung Prosperity Bowl natin for the 2023 para sa living area, sa lobby ng negosyo natin, sa tindahan natin. Mas mainam po kung meron kayong cash box, malapit sa cash box or sa cashier area ninyo, doon po ilagay, malapit yung Prosperity Bowl natin na ito. Okay? Dahil ito ang mag-i-invite, mag-gather ng good energy para naman hikayatin ang blessings na pumasok sa atin. I-attract ang blessings na mas maraming blessings ang dumating sa atin for the year 2023. Paalala lang po na you have to also to maintain the cleanliness and wellness ng Prosperity Bowl natin. Halimbawa, syempre, baka umabot pa kayo sa January 8 or January 9, ilang araw pa bago nyo to i-dismantle. Ina-advise ko po na it should be dust-free, malinis ulit ito. Pwede nyo itong i-dismantle, tanggalin, trapuhan, iayos, ilinisin ulit, at i-rearrange. Mas maganda is i-rearrange. Hindi nyo siya ibabalik sa dati niyang pinagkakalagyan, sa dati niyang location, how you arrange it. Pwedeng i-arrange ito ng bago or panibago. The more you arrange it na panibago or inire-relocate nyo yung bawat parts niya, ay the more nyo ina-activate yung good energy. Naway natugunan ko po yung mga humihiling ng Prosperity Bowl natin for the year 2023. Abangan nyo po ang second Prosperity Bowl para naman po yun sa pagkainan natin. Prosperity Bowl para sa mga nagigipit sa budget at hindi makukompleto yung mga fruits, pwede nyo po yun na pampalit. At yung pang-third, yung panghuli yung Prosperity Bowl is yun yung medyo powerful na Prosperity Bowl natin na pang-attract ng wealth, kayamanan, good health, at marami pang iba. Kaso medyo pricey yun. Baka may magtanong naman po about the chocolate. Baka wala kayong mahanap na bilog na chocolate na tulad ng pinakita ko sa inyo. Pwede naman po kayong gumamit ng mga candy. Hindi yung maanghang na candy po ha. Dapat yung matamis na candy as an alternative or pampalit doon sa money chocolate na kasi yung ibang department store nagkakaubusan na rin.
So, pwede, kung wala na pa talaga, pwede nyo pampalit yung candy, the basic candy na makikita sa sari-sari store natin, sa mga neighbor sari-sari store natin. Pero wag yung maanghang, yung matamis lamang po. Naway natugunan ko po yung mga humihiling ng Prosperity Ball for 2023. Ito na po yun. At ulitin ko, dasalan natin kasama sa mga pampaswerte na naniniwala tayo ay sabayan natin ng sipag, tiyaga, determinasyon at magandang asal. Para naman, of course, isa kasama na yan ang positibong pananaw sa buhay. Para naman, talagang magkatotoo lahat ng ginugusto, yung hinihiling natin, at yung mga kagustuhan natin ay talagang mangyari ngayong 2023. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at i-click yung notification bell para lagi kayong mauna sa mga vlogs na ipopost natin sa channel na ito. At please, follow me also on my Facebook page para sa mga updates, mga positive at motivational quotes at marami pang iba. Follow me on my Facebook page. At also, palagi kong sinasabi na meron po akong bagong YouTube channel at gagawa tayo ng ibang topic, interesting topic sa channel na iyan. Inilalaan natin yan para sa isang mga interesting topic. Maliban pa sa mga pampaswerte, gagawa pa tayo ng ibang topic na kapupulutan ng aral. So, bisitahin niyo po Franz Byron PH at mag-subscribe na rin po kayo. Please naman po. Muli, maraming salamat sa patuloy ninyong paniniwala, pagtangkilik, panonood at lalong-lalo na pagsuporta at pagmamahal. Kita-kita tayo sa susunod kong vlog dito sa channel na ito at sa isa ko pang YouTube channel. Naway pagpalain tayo ng maraming blessings, magandang kalusugan para sa buong pamilya at maligayang pamumuhay ngayong 2023. Ingat always! Recap lang as promised kung ano yung mga gagamitin para sa Prosperity Ball sa paggawa ninyo ng Prosperity Ball for 2023. Una, of course, ang isang bowl. Medyo may kalakihan na bowl. Mas malaki, mas maganda. 8 inches in diameter to 9 inches in diameter kung may available kayo. Sa material na gawa ang bowl, pwede kayong gumamit ng ceramic, wood, metal, crystal, at pwede rin yung glass. At of course, gumamit tayo for this 2023 ng bato. The rock na yung mga stones natin sa labas ng bahay na makikita natin. Pero hugasan nyo muna. 12 pieces. Pininturahan ko ng gold. Kung may available kayong paint spray na color gold, pwede rin yon. At rice, kung walang available na malagkit rice at pahirapan, of course, pwede rin yung rice na basic rice natin. Pero kung may malagkit na rice, why not, di ba? At 12 pieces na itlog, 12 pieces golden chocolate na money chocolate na tulad nito. Ngayon, kung wala kayong or naubos na sa department store, wala kayong mabibilhan, pwede kayong gumamit ng any klase ng candy in replacement para sa golden chocolate, any matamis na candy. Okay? At yung nakabalot lang talaga, yung hindi kakainin ng mga langgam while we are waiting for the new year. Okay? And another din po is ang ito, bay leaf or laurel leaf, 8 perasong bay leaf or laurel leaf. At pera, binalot ng golden foil, tinali ng pulang tali. Kahit anong klaseng tali ha, basta kulay pula na tali. At money coins, ang ginamit ko is 20 pesos. Dapat 12 pieces money coins uniform. 8 pieces na perang papel. Uniform dapat. Kung 20 pesos, 20 pesos ang gagamitin mo, 8 perasong 20 pesos. Kung 50 pesos, 8 perasong 50 pesos. Kung 1,000, 8 perasong tig 1,000. Okay? At yung maliliit na oranges, tinatawag natin na kiat-kiat, 12 pieces ng kiat-kiat. 12 pieces na itlog, fresh, hindi boiled, hindi pa niluto. At yung cotton, yung nasa base ng bowl na ilalagay natin is yung gapas, yung cotton. Hindi ganun karami. Sakto-sakto lang, okay?
na nasa ilalim siya ng bowl, na malalagay natin siya sa ilalim ng bowl. Hindi ganun karami, super dami, okay? Wala na po ba siguro ako nakalimutan? So, yun po yung mga kakailanganin ninyo for the Prosperity Bowl for 2023.